Kinabukasan, sa ika-32 practical training area ng Magic Academy. Magaganap ang practical lesson ng mga nasa ika-5 klase. Sinusubukan ni Shirene na gawin ang magical action. Ang magical action ay isang paggalaw upang pamahalaan ang salamangka. Siyempre, ang salamangka ay hindi nagmumula sa kamay ng isang tao, ngunit ito ay mula sa spirit zone ng isang tao. Gayunpaman, ang pag-iisip ng isang photon na nagmumula sa kamay ay nakakatulong upang pamahalaan ang salamangka. Naisip ni Shirene na hindi madali ang pagbuo ng photon dahil ang kanyang spirit zone ay convergent type. Ikinagagalak ko kayong makilala. Simulan na natin ang ating klase. Pagbati ni Teacher Ethela sa mga estudyanteng nasa ika-5 klase. Nagulat naman ang ibang mga estudyante dahil sa pagbabago ng itsura ni Teacher Ethela. Dahil si Teacher Ethela ay wala ng suot na salamin sa kanyang mga mata at ang kanyang kasuotan ay medyo kakaiba. Bakit ganyan ang kanyang kasuotan? Gulat na tanong ni Shirene. Siya ay nagmula sa kanyang pagsasanay kaya ganyan ang kanyang kasuotan, sagot ng isang lalaki. Si Teacher Ethela ang sikat na bishop ng Karsis Order, sabi naman ng isa pang lalaki. Isang bishop, sinasabi mo ba na siya ay isang pastor? Tanong muli ni Shirene. Tama, ang bishop ay isang mataas na posisyon na nagpoprotekta sa 12 banal na labi. May 12 bishop sa buong mundo, at isa sa kanila ay si Teacher Ethela. Natanggap niya ang titulong Jonah from the Kingdom dahil mayroon siyang malakas na pag-iisip, sagot naman ng isa pang lalaki. Alam mo na ba ngayon, Nade, hindi tulad ng kanyang hitsura, si Teacher Ethela ay talagang kahanga-hanga, sabi naman ng isang lalaki kay Nade. Simula ngayong araw na ito, ako ay Team Teacher Ethela na. Pagtutuunan ko na ng pansin ang ating special practical lesson simula ngayon. Hooray para sa special lesson, at hooray din para sa pagsusulit, sabi ni Nade habang ito ay mukhang wala sa sarili dahil siya ay sobrang nabighani sa kagandahan ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shirene na si Teacher Ethela ay talagang kahanga-hanga. Dahil sila ay matututo ng paggamit ng salamangka sa tulong ng isang napakadakilang tao na katulad nito. Lahat ba kayo ay naghahanda para sa nalalapit na speed gun test? Bago ang pagsusulit, ang bawat klase ay magkakaroon ng sariling praktikal na aralin tulad ng gagawin natin ngayon. Para sa aralin natin ngayon, matututunan ninyo ang isang pamamaraan upang mapahusay ang inyong omnipotence. Nagdala ako ng isang senior mula sa graduating class upang magturo nito sa inyo, paliwanag ni Teacher Ethela. Medyo napaisip naman ang mga estudyante kung sino ang tinutukoy ni Teacher Ethela. Ang tinutukoy ni Teacher Ethela ay si Samuel, at ito ay tinaguriang Kotodama Mage. Hello sa inyong lahat, dahil sa hiling ng kagalang-galang na si Teacher Ethela. Kinailangan kong pumunta dito kahit hindi ito ang aking lugar. Sana ay may maitulong ako sa inyo kahit kaunti, kayo ay nasa aking pangangalaga, pagbati ni Samuel sa mga estudyante. Ang salam ang katangian ni Samuel ay ang Kotodama Magic. Ito ay may malaking kaugnayan sa aralin natin ngayon, kaya't kayo ay tumutok at manood, paliwanag ni Teacher Ethela. Ano ba naman yan? Bakit isa sa mga graduating class ang kinakailangang magturo sa atin? Inis na sabi ng isang lalaki. Labas na siya sa atin, inis na sabi din ng isa pang lalaki. Bakit ba siya nandito? Sabi naman ni Nade, ang Kotodama Magic ay gumagamit ng kapangyarihan ng mga salita upang mapahusay ang salamangka. Sa halip na ipaliwanag ito ay mas mabuting ipakita ko ito sa inyo. Una, ipapakita ko sa inyo ang pinakakaraniwang tornado magic, paliwanag ni Samuel. Ay may biglang lumabas na kulay asul na bilog na tinatawag na tornado sa mga kamay ni Samuel. Pagkatapos makita ni Shirene ang tornado na ginawa ni Samuel ay naalala niya ang nangyari noong siya ay bata pa. Katulad din kasi nito ang ipinakita noon sa kanya ng headmaster. Biglang lumaki at lumakas ang tornado na ginawa ni Samuel. May ilang mga estudyante ang nagulat at mayroon din namang natakot. Tandaan ninyo ang kapangyarihan ng salamangka, at ngayon naman ay paghuhusayin ko na ang salamangka gamit ang Kotodama.
Pagpapatuloy ni Samuel. Wild Mother Earth, nais kong hiramin ang iyong kapangyarihan, kaya hawakan mo ang aking kamay. Nakatingin sa ibaba mula sa langit, inilalagay ko ang ilang henerasyong halaga ng kasaysayan sa isang sandali. Ang dambana ng kalikasan ay nabubuhay sa aking puso. Inilalagay ko ang kalooban ng salamangkero sa mundong ito, at umaawit ng pagluwalhati at papuri. Ang isang ashen flash ay maaaring mag-apoy ng isang bagay at ang isang mainit na hangin ay maaaring tumawag ng isang bagyo. Ang kaluluwa sa isang katawan, tinatawag namin ang iyong pangalan. Ang isang salamangkero ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng isang leon, sabi ni Samuel habang binabasa ang hawak niyang isang maliit na aklat. Ang mga estudyante naman ay namangha sa kanyang boses dahil ito ay napakalamig. Makalipas ang 3 minuto, ang mga estudyante ay nakaramdam ng antok. Kasama ng araw na nagdadala ng karagatan at ng karagatan na nagdadala ng lupa, kasama ng lupa na nagdadala ng hangin at ng hangin ng 100 milyong taon. Makakamit ko ang walang katapusang debosyon, pagpapatuloy ni Samuel. At biglang lumakas ang tornado na kanyang ginawa at lumalabas ang napakalakas na hangin. Ang mga estudyante ay halos madala ng napakalakas na hangin. Hindi ko lamang basta binabasa ang isang karaniwang salamangka. Ito ay inilalagay ko sa aking kalooban, syempre, hindi ko lamang ito binabasa. Inilalagay ko ang aking kalooban sa bawat salita at pinahahalagahan ang mga ito. Ang mga salitang inilalagay ko sa aking kalooban ay kung ano ang nagpapahusay sa salamangka. At iyan ang panuntunan ng Kotodama Magic, gayunpaman. Ito ay medyo mahaba, kaya hindi ito maaaring magamit sa isang labanan. Ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon ay ang tinatawag na supersonic technique, paliwanag muli ni Samuel at isinara na nito ang hawak niyang aklat. Wild Mother Earth, ngayon na, sigaw ni Samuel, biglang lumabas muli ang tornado. At sa pagkakataong ito ay napakalakas. Ang ibang mga estudyante ay nadala ng napakalakas na hangin at ang iba sa kanila ay halos nawalan ng malay. Ito ay hindi kapanipani walang kapangyarihan. Ganito ba ang antas ng graduating class? Tanong ni Shirene. At naisip ni Shirene na ang isang salamangkero na nakapagtapos sa eskwelahan ay isang opisyal na salamangkero ng ika-10 uri. At hindi niya lubos maisip kung gaano kalakas si Teacher Ethela dahil ito ay isang salamangkero na nasa ika-6 na uri. Ganito talaga ang mundo ng mga salamangkero, sige. Nakita ba ninyong mabuti ang demonstrasyon ng inyong senior? Tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Maraming salamat Samuel, sabi naman ni Teacher Ethela kay Samuel. Walang anuman po Teacher Ethela, mangyaring tawagin lamang po ninyo ako kapag kayo ay may kinakailangan muli, sagot naman ni Samuel. Teacher Ethela, kailangan po ba naming gawin ang Kotodama Magic? Tanong ng isang estudyante kay Teacher Ethela. Ang Kotodama Magic ay isang espesyal na paksa, kaya hindi ninyo ito gagawin. Sa halip, ang pamamaraan na inyong pag-aaralan ay ang tinatawag na sequencing. Ang sequencing ay isang pamamaraan na nagpapahusay sa inyong omnipotence sa pamamagitan ng konsentrasyon na nakukuha ninyo mula sa pagbibilang ng mga numero, paliwanag ni Teacher Ethela. Mas lalakas po ba ito kung kami ay magbibilang? Tanong ni Shirene. Pero, bakit po mga numero? Tanong naman ng isang lalaki. Ang mga numero ay mga simbolo na madaling maintindihan bilang isang batayan, kaya sila ay lubos na tumutugma sa spirit zone. Siyempre, hindi lamang kayo basta nagbibilang, ito ay parang Kotodama Magic, binibigyan ninyo sila ng kahulugan. Ipapakita ko ito sa inyo ngayon, paghuhusayin ko ang aking spirit zone gamit ang sequencing. Magbabanggit ako ng mga numero ayon sa pagkakasunod-sunod sa 10 ang hanay. Una ay 100, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Ang spirit zone ni Teacher Ethela ay lumalaki at ito ay nasa 12 metro na ng mga sandaling iyon. Ang sumunod naman ay 1,100, 2,000 at 400. At ang spirit zone ni Teacher Ethela ay patuloy na lumalaki. Nagulat si Shirene at ayon sa kanya ay imposible talagang magbilang ng ganoon kabilis ang isang tao. 10,000.
At ang radius ng spirit zone ni Teacher Ethela ay umabot na sa 4 metro. Gamit lang ang sequencing technique, ang spirit zone ni Teacher Ethela ay lumaki ng 4 beses sa normal nitong laki. Kinakailangan din ninyong mag-focus, ang Kotodama Magic ay nakakabuo at naglalarawan ng mga imahe. Ang sequencing naman ay tumutukoy sa pag-iisip at paglalarawan. Kapag mas mabilis kang magbilang, mas lumalakas ang iyong spirit zone. Ito ay hindi lamang lumalaki ang laki ngunit pati na din ang kapangyarihan, kawastuhan at katumpakan. Lahat ng kakayahan ninyo ay maaaring tumaas, paliwanag ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shirane na kapag nagawa niya ito maaari niyang mabuo ang photon. Siyempre, ang sequencing ay hindi makapangyarihan, dahil ito ay isang pamamaraan na bumababa sa kahusayan kung wala kang sapat na lakas ng pag-iisip. Huwag ninyong kalimutan na ang mahigpit na disiplina at pag-unawa ay magiging batayan para sa pagpapahusay ng inyong spirit zone, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Sige. Magbibilang ako ng 1,000 sa 1 minuto. Ngunit ang pagbibilang ng walang ginagawa ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Kung hindi ko sinanay ang aking kaisipan sa mga aralin ng tuloy-tuloy, hindi ko ito magagawa. Pero sandali, noong gumamit ako ng teleportation, para bang gumamit ako ng pamamaraan kung saan nakaramdam ako ng masalimuot na kalkulasyon, na sambit ni Shirane sa kanyang isip. Pero sa sequencing, maaaring gawin ang pagkakategorya ng mga numero sa daan-daan, at ang pagbibilang ng mga ito ng sabay-sabay sa loob ng 10 segundo. Naisubukan ni Shirane na gawin ang photon output upang tamaan ang isang puno. Nasilaw naman ang mga estudyante sa liwanag na nagmumula sa kamay ni Shirane. At ang ginawa ni Shirane ay nakita ni Teacher Ethela. At naisip ni Teacher Ethela na natuto na pala ng active magic si Shirane kahit na siya ay dalubhasa sa paggamit ng depensa. Shirane, parang natuto ka ng gumamit ng sequencing, sabi ni Teacher Ethela kay Shirane. Teacher, sa palagay ko nga po, sagot naman ni Shirane. Gusto mo bang subukang magsanay sa loob ng image zone? Tanong muli ni Teacher Ethela kay Shirane. Agad namang pumunta si Shirane sa image zone upang subukang gawin ang sequencing. Pagkatapos mong tapusin ang iyong sequencing, tumawag ka para sa isang target, sabi muli ni Teacher Ethela kay Shirane. Sige po, sagot naman ni Shirane. Ipinikit na ni Shirane ang kanyang mga mata at nagsimula na siyang gawin ang sequencing. Una, pinaganda at pinalawak niya ang kanyang spirit zone gamit ang sequencing. At pagkatapos ay tumawag na siya ng mga target, magsisimula na din ang oras ni Shirane. Mayroon lamang siyang 1 minuto upang magawa ito. Nagsimula nang gawin ni Shirane ang photon output, at sinubukan na niyang tamaan ang mga target. Si Shirane ay nakakuha agad ng 11 puntos sa loob lamang ng 5 segundo at mayroon pa siyang natitirang 55 segundo. Nagulat naman ang mga estudyante sa ginawa ni Shirane. At ayon sa mga ito ang ginawa daw ni Shirane ay katulad ng instant activation type magic. Ang instant activation type ay ang aktibidad ng salamangka sa bawat isang target. Naisip naman ni Teacher Ethela na ang sequencing na ginawa ni Shirane ay talagang hindi kapanipaniwala kahit na siya ay baguhan pa lamang, at nagawa na agad niya ito kahit na hindi pa ito ganoon kaperpekto. Ang pagpapangkat ng mga numero sa malalaking grupo at pagbibilang ng mga ito. Ito ay isang modularity technique na ginagamit sa intelligence magic. At ito ang kaalaman na nakuha ni Shirane sa kanyang mga pag-aaral. Nagpatuloy si Shirane upang tamaan ang mga target gamit ang kanyang synesthesia hanggang sa matapos ang nakatakdang oras. At nakakuha siya ng 342 puntos sa loob ng 1 minuto. Natuwa naman ang mga estudyante sa nakuhang puntos ni Shirane. Nakahinga naman ng maluwag si Shirane dahil sa kanyang palagay ay wala na siyang magiging problema sa darating na speed gun test. Hanggang ngayon ay hindi pa din siya nagtagumpay sa salamangka na iyon. Ngunit sa sandaling ito ay naintindihan naman niya ang kanyang mga ginagawa. Siya ay nakakuha ng 342 puntos at ito ay lubhang kahanga-hanga na para sa isang baguhang katulad niya, sabi ni Nade.
Palpak, napakababa naman ang puntos na nakuha niya. Mayabang na sabi ni Hiruki. Anong sinabi mo? Ito ang unang beses na ginawa niya iyon, kaya hindi na masama, sabi muli ni Nade. Ang puntos na kanyang nakuha ay palpak, pero, interesante ang kanyang ginawa, sabi muli ni Hiruki. Teacher Ethela, gusto ko din pong subukan, sabi naman ni Hiruki kay Teacher Ethela. Ha, pero, siguraduhin mong hindi ka magsisimula ng kahit na anong gulo, nag-aalangang sagot ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shirane na hindi niya gusto ang pamamaraan ng pag-iisip ni Hiruki at kahit magkaganon pa man ay nais pa din niyang malaman kung ano ang gagawin ni Hiruki. Nagtungo na si Hiruki sa image zone, at nagsimula na siyang buksan ang kanyang spirit zone. Pagkatapos ay ginawa niya ang Dev 8 form, nagulat si Shirane pati na din ang ibang mga estudyante sa ginawa ni Hiruki. At ayon pa sa ibang estudyante, kapag ang Dev 8 form ang ginamit ni Hiruki, ang speed gun na gagawin ni Hiruki ay magiging kakaiba. Nagpaplano si Hiruki na tamaan ang mga target sa pamamagitan ng pagtingin sa bawat isa, at hindi sa paggamit ng synesthesia. Ang laki ng mga target ay nababawasan, naisip ni Shirane na ano kaya ang binabalak gawin ni Hiruki. Sunod-sunod na tinamaan ni Hiruki ang mga target gamit ang kanyang Dev 8 form. At ang mga target naman ay sabay-sabay na sumabog at ito ay animoy mga paputok na nagliliwanag sa kalangitan. Nakakuha agad si Hiruki ng 13 puntos sa loob lamang ng 3 segundo. Nagpatuloy si Hiruki sa pag-atake sa mga natitirang target. Nalagpasan na agad ni Hiruki ng ganoon kadali ang record na ginawa ni Shirane. Naisip naman ni Hiruki na siguradong hindi ito palalampasin ni Shirane. Nagpatuloy si Hiruki sa pag-atake sa mga target, at ang bilis ng paggalaw ni Hiruki ay tumaas. Hindi hinahabol ni Hiruki ang mga target gamit ang kanyang mga mata. Kundi, hinuhulaan niya ang mga paggalaw nito gamit ang equation of motions. Nasundan niya ang lahat gamit ang kanyang Dev 8 form pagkatapos mahulaan ang mga galaw ito. Paano naging ganoon kabilis ang kanyang spirit zone? Di ba't sequencing din ang kanyang ginawa, nagtatakang tanong ni Shirane. Tama ka, ngunit si Hiruki ay hindi nagbibilang ng daan-daan at libo-libo, sagot ni Nade. Kung ganun ay mas mataas pa sa libo-libo ang kanyang binilang, tanong muli ni Shirane. Ang kanyang binilang ay milyon-milyon, mayabang na sagot ni Nade habang ito ay nakangisi. Nagulat naman si Shirane sa sinabi ni Nade, tapos na ang 1 minuto. Si Nade ay nakakuha ng 548 puntos. Ang mga estudyante ay masaya at sila ay nagsisigawan. Binabati nila si Hiruki dahil sa ginawa nito. Sabi pa ng iba ay bakit daw itinatago ni Hiruki ang kanyang galing, at may nagsasabi naman na paano daw nagawa ni Hiruki na tamaan ang maliliit na target kahit na ang ginamit nito ay ang Dev 8 form. Pati si Teacher Ethela ay napahanga din ni Hiruki. Ayon kay Teacher Ethela, si Hiruki ay talagang kahanga-hanga at ito ay talagang matalino. Kamusta Shirane, ayos ba ang aking ginawa, sulit bang panoorin? Mayabang na tanong ni Hiruki kay Shirane. Ang iyong ginawa ay talagang kahanga-hanga, hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang Dev 8 form, sagot ni Shirane. Ha, yan lang ba, medyo nadismaya naman ako sa sagot mo, sabi muli ni Hiruki. Nakakapagtaka na naisip mo ang modularization, ikinagulat naman ni Shirane ang sinabi sa kanya ni Hiruki. Nais mo bang malaman kung bakit milyon-milyon ang ginamit kong bilang, tanong muli ni Hiruki. Oo naman, pero yun ay kung okay lang sa iyo na sabihin mo sa akin. Para kasing ang tingin mo sa akin ay isang karibal, sagot ni Shirane. Hindi na iyon mahalaga, parang hindi mo naman ito kayang gawin kahit alam mo ito. Gumamit ako ng log at binawasan ang sukat nito, sagot ni Hiruki. Totoo ba ang sinabi mo? Imposible ang sinabi mo, gulat na sabi ni Shirane. Naisip naman ni Shirane na kapag nagbilang ng gamit ang log, maaaring magdagdag at mabilang ang malalaking numero. Ngunit kapag gumamit ng sequencing sa isang simpleng paraan ng pagbibilang, ang mga kalkulasyon ay maaaring makalkula. At ito ay ang tinatawag na savant syndrome,
Ano sa palagay mo? Matatalo mo pa ba kaya ako? Mayabang na tanong ni Hiruki kay Shirane. Hindi ko ito ginagawa para matalo ang sino man, ito naman ay isang pagsusulit lamang, sagot ni Shirane. Iyan ang pahayag na laging ginagawa ng mga mahihina. Pero, kailangan mong malaman na kung wala kang kakayahan. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa buhay at magpanggap na ikaw ang pinakamahusay, sabi muli ni Hiruki. Hindi talaga kapani-paniwala. Kung ikaw ay aking matatalo, iyon ang magpapatunay na tama ako, sagot ni Shirane. Hahaha. Sige ba? Ngunit alam mo ba na kahit gaano man kahanga-hanga ang iyong pananaw, kumpara sa aking mga kalkulasyon, ang sa iyo ay parang isang uod, sagot ni Hiruki. Bakit isang uod? Tanong ni Shirane at nagulat din si Nade at ang ibang estudyante sa sinabi ni Hiruki. Mukhang magiging maganda ang mga sunod na mangyayari, sabi ni Nade. Ang mga patakaran ng speed gun test, ang bilang ng mga target na natamaan sa loob ng takdang oras ay ang magiging puntos. Ang taning na oras na ibinigay ay 1 minuto lamang. Sa bawat antas, ang bilang ng mga target ay tumataas. Kung mayroong kahit isang target na natitira, ang kumukuha ng pagsusulit ay hindi makakasulong sa susunod na baitang. Higit sa lahat, kapag mas mataas ang antas, mas mabilis ang bilis ng pagdating ng mga ipinatawag na target. Kung hindi matatamaan ang mga ito ng mabilis, hindi makakatawag ng mga panibagong target at ang puntos ay maaapektuhan ng husto. Ang karaniwang puntos na nakukuha ng mga nasa ika-5 klase ay 400 lamang. At wala pa ni isang nakakakuha ng puntos na mahigit sa 700. Naisip ni Shirane na upang makakuha siya ng 700 puntos, hindi dapat niya makaligtaan ang kahit isa man lamang sa mga target. At kinakailangan din niyang maabot ang ika-30 antas sa loob lamang ng 1 minuto. Ayon pa sa kanya, para magawa iyon, kailangan niyang tapusin ang bawat antas sa loob ng 5 segundo. Nagpunta muli si Shirane sa image zone at susubukan muli niyang gawin ang speed gun. Sinumulan na niyang tawagin ang mga target, at agad niya itong inatake ng napakabilis. Ang mga estudyante ay namangha sa kanyang ginawa, si Shirane ay nagpatuloy pa din sa pag-atake sa mga target. Hindi nagbibiro si Shirane, ngayon naman ay tinatamaan niya ang mga target nang hindi iginagalaw ang kanyang ulo, sabi ng isang lalaki. Pwede ba yon? Sabi naman ng isa pang lalaki, natapos na ang 1 minuto. Si Shirane ay nakaabot sa ika-25 antas, at nakakuha siya ng 567 puntos. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang kanyang puntos ay tumaas na hanggang sa 200. Si Shirane ay paalis na sa image zone at bigla niyang napansin si Hiruki. Si Hiruki ay tumayo sa kanyang pagkakaupo upang pumunta sa image zone. Ako naman ngayon, mayabang na sabi ni Hiruki habang ito ay naglalakad patungo sa image zone. Si Shirane at ang ibang mga estudyante ay napatingin kay Hiruki. Nagsimula na agad si Hiruki na gawin ang speed gun. Sa pagkakataong iyon, ang spirit zone ni Hiruki ay mas maliit kaysa sa dati. At ito ay naging mas mabilis pa lalo ngayon. Okay, tapos na ako, mayabang na sabi muli ni Hiruki. Katulad ni Shirane, ang puntos na nakuha ni Hiruki ay tumaas din. Si Hiruki ay umabot din ng ika-25 antas at siya ay nakakuha ng 568 puntos sa loob ng 1 minuto. Ito ay lamang ng 1 puntos sa puntos na nakuha ni Shirane. At ito ay nangangahulugan na natalo pa din niya si Shirane. Pero nang dahil sa ang puntos ni Shirane ay mas tumaas, kaya't siguradong siya ay makakahabol. At ang higit sa lahat, ang pagkakaiba ng 1 puntos ay hindi nagkataon lamang. Kinabukasan, sina Shirane at Hiruki ay muling nagpaligsahan. Si Shirane ay nakakuha ng 571 puntos. Samantalang si Hiruki naman ay nakakuha ng 572 puntos. Nang sumunod na araw, silang dalawa ay nagpaligsahang muli. Si Shirane ay nakakuha ng 585 puntos, at ang nakuhang puntos naman ni Hiruki ay 586. Sa ika-4 na araw naman ay muling nagpaligsahan ang dalawa.
Ang puntos na nakuha ni Shirane ay 573. Samantalang si Hiruki ay nakakuha ng 574. Si Hiruki pa din ang nagwagi sa kanilang dalawa, ang kahulugan sa likod ng pagkakaiba ng isang puntos ay malinaw na. Naisip ni Shirane na upang makakuha ng isang puntos na mas mataas kaysa sa kanyang puntos, kailangang masusing magkalkula mula sa unang antas. Ang ibig sabihin lamang nito, kahit hindi ibigay ni Hiruki ang lahat. Madali talaga para kay Hiruki na talunin at higitan ang isang tulad ni Shirane. Kinabukasan, habang ang lahat ay naghihintay ng susunod nilang aralin, ang mga estudyante ay pinag-uusapan sina Shirane at Hiruki. Siguradong si Hiruki na naman ang mananalo ngayon. Bagamat si Shirane ay kahanga-hanga para makakuha ng higit sa 600 puntos, sabi ng isang lalaki. Pero, mas malakas pa din si Hiruki, sa palagay ko ay masyado nang ipinagpipilitan ni Shirane ang kanyang sarili, sabi naman ng isang babae. Hiruki, nais mo bang sumali sa aming research group? Tanong ng isa pang babae kay Hiruki. Turuan mo naman kami kung paano mo ginagawa iyon, sabi naman ng isa pang lalaki kay Hiruki. Ganyan talaga, si Hiruki ay hindi pa naiibigay ang lahat. Hindi katulad ko na ibinigay na ang lahat, kung hindi ko alam iyon, ang lahat ng aking mga diskarte ay walang kabuluhan, sabi ni Shirane sa kanyang isip. Kaya mo iyan Shirane, narito lamang ako para suportahan ka. Sa totoo lang, kaibigan ko kayong dalawa, kaya hindi mahalaga sa akin kung sino ang mananalo, sabi ni Nade kay Shirane. Ito ay seryoso, kapag kumakain ako, hindi ko alam kung ang aking kinakain ay pagkain o numero, sagot ni Shirane. Nalulungkot ako para sa iyo, pero para sa amin na mga manonood, ito ay napakasaya. Lahat kami ay nasa sabik sa inyong dalawa, dahil nais naming malaman kung sino ang makahihigit sa mas pinakamataas na puntos, sabi muli ni Nade. Pinakamataas na puntos, bakit may ganon? Anong puntos naman pati iyon? Mayroon na bang nakapagtapos dito na nakagawa ng pinakamataas na puntos? Sunod-sunod na tanong ni Shirane. Sandali, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ang nagawang puntos ng iyong girlfriend, sabi muli ni Nade. Ano, si Amy? Nagulat si Shirane sa sinabi ni Nade sa kanya. Sa labas ng eskwelahan habang si Amy ay nakaupo at naghihintay kay Cheryl. Amy, bakit ang payat mo na? Ano ang ginawa mo sa panahong hindi tayo nagkikita? Mukhang mahirap yata sa graduating class nag-aalalang sabi ni Cheryl kay Amy. Malapit ka nang maging katulad ko, heto na ang hinihingi mo sa akin, sabi ni Amy kay Cheryl at iniabot nito kay Cheryl ang hawak nitong pinagsama-samang papel. Mahirap ba talaga ang pagsusulit para sa pag-abante? Tanong muli ni Cheryl kay Amy. Hindi naman ito mahirap. Mataas lamang talaga ang kanilang pamantayan. Kahit na makakuha ka ng mataas na puntos, hindi ibig sabihin noon na ikaw ay makakapasa, sagot ni Amy. Katulad na lamang ng pagsusuri nila sa lahat ng aking mga ginagawa hanggang sa ngayon, pagpapatuloy ni Amy. Nako naman, parang sobrang nakakatakot naman, sabi muli ni Cheryl. Huwag kang mag-alala, kahit na graduating class ang tawag dito. Katulad lamang din naman ito ng nangungunang ika-4 na klase. Nang dahil sa iyong mga kakayahan, paniguradong ikaw ay magiging maayos dito, sabi muli ni Amy. Sa aking palagay ay biglang naiba ang ihip ng hangin sa iyo. Mas naging malakas ang iyong pag-iisip, sabi muli ni Cheryl. Maiba ako. Kamusta na si Shirane nitong mga nagdaang araw? Tanong ni Amy. Hay nako, ano ba iyang tanong mo? Hindi pa ba ulit kayo nagkikita kahit isang beses man lang? Nagde-date ba talaga kayong dalawa? Mayroong mga nakatutuwang pangyayari ang nangyayari ngayon, sabi muli ni Cheryl. Nakikipag-away ba si Hiruki kay Shirane, kung iisipin? Naalala ko na nakipag-away din siya sa akin noong nasa ika-5 klase pa ako. Hindi ba siya ay medyo kakaiba, sabi ni Amy, nagpapanggap siya na wala siyang pakialam sa iba. Ang isa pa ay nilabanan ka niya, ginagamit niya ng maayos ang mga emosyong iyon para galitin ka.
Tapos para pa siyang isang genius hunter o mas higit pa doon. At saka, paano si Shiranae, hindi mo ba siya tutulungan, sabi muli ni Cheryl. Huwag kang ang mabahala, hindi niya kailangan ang tulong ko, sagot ni Amy. Ang sama mo naman, wala ka bang puso para sa iyong boyfriend, sabi ni Cheryl. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, alam na alam ni Shiranae ang kanyang kailangang gawin, sagot ni Amy. Sina Shiranae at Hiruki ay nagpaligsahan muli sa paggawa ng speed gun. Sa pagkakataong iyon ay si Shiranae ay nakaabot sa ika-30 antas at siya ay nakakuha ng 700 puntos. Ngayon lamang ako nakakita na nakaabot sa 700 ang nakuhang puntos habang ako ay nasa ika-5 klase, sabi ng isang lalaki. Determinado talaga siya, para siyang isang mapangahas na halimaw. Ang kanyang nakuhang puntos ay hindi mo makukuha nang hindi natatapos ang 10 antas sa loob ng 10 segundo, sabi naman ng isa pang lalaki. Binabati kita, ang 700 ay talagang magandang puntos, at hindi na ito masama, sabi ni Hiruki kay Shiranae. Ito ay dahil may kailangan akong patunayan sa iyo, sabi naman ni Shiranae. Sige ba? Mayabang na sagot ni Hiruki, mananalo kaya si Shiranae, tanong ni Cheryl. Ano ang mahalaga sa pagkapanalo, ito naman ay isang pagsusulit lamang, sabi ni Amy. Hindi ba ipinagyayabang mo ang pagiging undefeated dati dahil natalo mo si Hiruki, ang may hawak ng pinakamataas na puntos ng speed gun test na 987 puntos, sabi ni Cheryl. Hindi. Hindi ako kailanman nakipagpaligsahan sa kanya para sa unang pwesto. Binabaliwala ko ang kanyang mga panunukso, pero kung talagang maglalaban kami, malamang natalo ako, sagot ni Amy. Bakit naman, nagtatakang tanong muli ni Cheryl. Si Hiruki naman ang gumawa ng speed gun, siya ay nakakuha ng 701 puntos, at lamang muli siya ng 1 puntos kay Shiranae. Para pa din siyang walang pakialam kahit na umabot sa 700 ang nakuha niyang puntos. Naisip naman ni Shiranae na siguradong hindi na niya matatalo si Hiruki. Umuwi na si Shiranae sa kanyang dormitoryo upang magpahinga. Pagkatapos ng bakasyon, ay ang araw na ng pagsusulit, at mayroon na lamang 3 araw si Shiranae upang magsanay. Hindi din siya makahanap ng ibang paraan upang matalo si Hiruki. At naisip niya na dapat na daw ba kayang siya ay sumuko dahil ito ay isang pagsusulit lamang. Hindi maaari, ang mahihina lamang ang sumusuko, maiksing na sambit ni Shiranae. Ayon pa sa kanya, walang maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Nawala na din daw ba kaya siya ng pakiramdam sa realidad dahil sa sobrang tagal na niyang nananatili sa eskwelahan ng mga maharlika. Sa totoo lamang, tama ang mga sinabi ni Hiruki, ang mundo ay hindi makikinig sa mga taong walang kakayahan. Sinabi ni Shiranae na hindi siya kailanman sasuko upang malampasan si Hiruki. Walang ibang paraan kundi ang lampasan ang mga numero. Ano ang mga numero, ano naman ang sequencing, at ano naman ang kahalagahan ng mga ito. Hindi ito ang mga dapat na isipin, kung mawawala si Shiranae sa kanyang kaisipan, hindi na niya makikita ang mas malaking larawan. At ito ay kanyang mararamdaman na lamang, hanggang saan ang kailangan niyang bilangin. At hanggang saan ang kanyang mararating, hanggang sa dulo ng mga numero. Pero hindi maaari, dahil ang mga numero ay walang katapusan. Biglang bumalik si Shiranae sa kanyang kamalayan, sigurado akong ako ay nagbibilang lamang. Pero bakit ganoon ang aking naramdaman, guni-guni ko lamang ba iyon, sunod-sunod na tanong ni Shiranae. Dahil daw ba kaya ito sa stress, at guni-guni lamang daw ba kaya talaga ang kanyang naramdaman. Si Shiranae ay nakakaramdam ng malakas na pagnanasa. Ito ay mahirap ipaliwanag, pero, ang mga numero ay maaaring hindi manatili para lamang sa pagbibilang. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng speed gun test para sa ika-5 klase, at ito ay gaganapin sa first training ground ng Magic Academy. Ang lahat ay nakakaramdam ng kaba para sa pagsusulit na ito. Ang mga estudyanteng nasa ika-4 na klase ay dumating din upang panoorin ang magaganap na pagsusulit. Nakaka-pressure naman ito, sabi ng isang lalaki, huwag kang mag-alala.
Nandito lamang silang lahat para makita ang laban ni Shiranae at Hiruki, sabi naman ng isa pang lalaki. Ang mga kukuha ng pagsusulit ay nahati sa grupo, at ito ay mayroong 20 grupo. Sina Shiranae at Hiruki ay naitalaga para sa ika-20 grupo. Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Sabi ng isang lalaking nasa ika-4 na klase. Sa ngayon ay si Hiruki ang nangunguna, sabi naman ng isang babae. Masyado pang maaga para masabi natin kung sino ang mananalo. Dahil ang aktwal na pagsusulit ay gagawin ng mga nakapares na grupo. Kung kayo ay sasalungat sa isa sa kanila, maaaring may mga mangyaring pagbabago sa kanilang puntos. Kung ito ay isang katulad na kapaligiran sa isang tunay na senaryo, siguradong si Shiranae ang mananalo, sabi naman ni Cheryl. Nang mga oras na iyon ay katatapos lamang ng pagsusulit ng nasa ika-19 na grupo. Ngayon ay ang kukuha naman ng pagsusulit ay ang pinakahuling grupo at ito ay ang ika-20 grupo. Nakangiting sabi ni Teacher Ethela. Sina Shiranae at Hiruki ay nagtungo na sa gitna ng image zone. Napansin ba ninyo, si Shiranae ay mukhang seryosong-seryoso, sabi ni Nade. Mayroon kayong 1 minuto upang tapusin ang pagsusulit. Maraming estudyante ang nagbibigay ng espesyal na atensyon sa inyong dalawa. Umaasa ako na pareho ninyong magagawa ng maayos ang pagsusulit na ito. Ngayon ay magsisimula na tayo, paliwanag ni Teacher Ethela. Si Shiranae at Nade ay nakahanda na para sa pagsisimula ng pagsusulit. Agad na binuksan nila ang kanilang mga spirit zone. At mabilis nilang inatake ang kanilang mga target at ang lahat ng mga ito ay agad na sumabog. 2 segundo pa lamang ang lumipas ay nakakuha agad sina Shiranae at Hiruki ng tig-12 puntos. Silang dalawa ay talagang kahanga-hanga, ang spirit zone naman ni Hiruki ay unti-unting lumiliit. Totoo pala ang naririnig ko tungkol sa Dev 8 form ni Hiruki. Ang kanyang ginagawa ay talagang kahanga-hanga, sabi ng isang babae. May katuturan pala na tinawag siya ni Amy bilang isang malakas na kalaban, sabi naman ni Cheryl. Ayon kay Teacher Ethela, kapag tinahak mo ang isang tiyak na landas sa unang pagkakataon, ang pakiramdam ay mahaba. Ngunit kung tatahakin mo muli ang landas na iyon, maaari mong maabot ang dulo ng mas mabilis. Ganon din sa pagbibilang, at ayon pa kay Teacher Ethela ay medyo malayo na ang narating ni Shiranae. Si Shiranae ay talagang kakaiba, sabi ni Hiruki sa kanyang isip. Si Shiranae ay patuloy pa din sa pag-atake sa mga target, at sa pagkakataong iyon ay naglabas na si Shiranae ng modularity. Naisip ni Teacher Ethela na pinagsasama-sama ni Shiranae ang mga numero at kasabay nito ay gumagawa din ito ng mga kalkulasyon. Ito ay isang diskarte na maaaring gamitin kapag ang isang tao ay naabot ang limitasyon ng pagbibilang. Upang magawa ito, kinakailangan niyang umalis sa labis na pagtutok ng atensyon sa isang bagay. Kung makaligtaan ni Shiranae ang kahit isang matrix, ang kanyang sequencing ay babagsak. Kaya kinakailangan niyang mag-focus anuman ang mangyari. 32 segundo na lamang ang oras na natitira. Si Hiruki ay nakakuha ng 432 puntos. Samantalang si Shiranae naman ay nakakuha ng 469 na puntos. At sa pagkakataong ito ay napakalaki ng lamang na puntos ni Shiranae. Dahil dito, ang mga estudyante ay nagulat dahil sa wakas ay nakalamang din si Shiranae kay Hiruki. Si Shiranae at Hiruki ay patuloy pa din sa pag-atake sa mga target. Si Shiranae ay patuloy na gumagamit ng tinatawag na mental doping. Ngunit nasira niya ang kanyang mga nakagawiang kalkulasyon, at nangangahulugan na ibinigay na niya ang lahat dito. Kinikilala kita Shiranae, dahil parehas lamang tayong mag-isip. Ngunit ang pagkakaiba lamang natin ay magkaiba ang sukatan ng ating pakikipagsapalaran, sabi ni Hiruki. At agad na pinalakas ni Hiruki ang kanyang spirit zone at sa pagkakataong ito ang kanyang spirit zone ay naging 2. Nagulat ang mga estudyante sa ginawa ni Hiruki, at ang kanyang puntos ay agad-agad na tumaas. Hindi ko akalain na babagal ang galaw ni Shiranae, sabi ng isang lalaki. Ang tunog ng ritmo ng mga pagsabog na ginagawa ni Hiruki ay biglang nagbago, sabi naman ng isang lalaki.
Parang naging kakaiba ang anino ng spirit zone ni Hiruki, sabi ng isang lalaking estudyante sa ika-4 na klase. Hindi iyan isang anino. Ang kanyang spirit zone ay naging 2, sigaw ni Cheryl. Posible bang maging 2 ang spirit zone ng isang tao? Sabi ni Teacher Ethela habang ito ay gulat na gulat sa ginawa ni Hiruki. Ang Divite form ay mayroong natatanging katangian at ito ay ang tinatawag na mental division. At hindi aakalain na may isang estudyante na talagang makakagawa ng ganitong aspeto. At ang mas higit pa dito, gumagamit siya ng 2 magkahiwalay na sequencing method upang kalkulahin ang mga bagay ng sabay-sabay habang siya ay gumagamit din ng logarithms. At naisip muli ni Teacher Ethela na kahit na si Hiruki ay mayroong savant syndrome, ang ginagawa ni Hiruki ay isang napakabihirang kakayahan. At hindi niya akalain na si Hiruki ay may itinatagong mga ganitong abilidad. Isang hindi inaasahang pagbabago ang lumitaw dito sa Magic Academy. Tama ang sinasabi ni Amy. Sabi muli ni Cheryl, nagpatuloy pa din si Hiruki sa pag-atake sa mga target at ito ay mas lalo pang bumibilis. Ang lamang na puntos ni Hiruki ay tumaas muli at ito ay mas lalo pang lumaki sa puntos ni Shirane. Alam na natin ngayon kung ano ang mangyayari at kung sino ang mananalo, sabi ng isang lalaki. Kahanga-hanga ang ginawa ni Shirane, ngunit talagang hindi siya pinalad, sabi naman ni Nade. Hindi ako mananalo, ibinuhos ko na ang lahat ng meron ako. Pero, hindi ko magawa kahit kalahati man lamang ng kakayahan ni Hiruki kahit ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi maaari, pero natatakot pa din ako. Hindi ko alam kung ito ay isang landas na kailangan kong tahakin. Ngunit gagawin kong malampasan ang mga numero, nasambit ni Shirane. Huminto siya sa pag-aalinlangan para mapagtagumpayan ang kanyang takot. At agad niyang sinuntok ang kanyang photon output. Pagkatapos nito ay may biglang napakalaking liwanag ang lumitaw. At ang mga target ay sabay-sabay nitong natamaan. Ang liwanag ay patuloy na lumalaki at ang mga target ay unti-unting nawawala. Biglang tumaas ang puntos ni Shirane ngunit hindi pa din niya nalalampasan ang puntos na nakuha ni Hiruki. At mayroon na lamang 7 segundong natitira, kahit gaano mo palakihin ang iyong bilis. Mas makakapagkalkula pa din ako sa iyo ng mas mabilis. Dapat kong kalkulahin ang lahat ng bawat bilang na posible sa mundong ito upang ako ay manalo. Mananalo ako, mayroon pa akong ilang segundo para magawa ito, sabi ni Hiruki. 5 segundo na lamang ang natitira, ngunit sa sandaling iyon ay tila naging mabagal ang oras. Si Hiruki naman ay medyo nakaramdam na ng tensyon dahil dito. Natapos na ang 1 minuto, si Hiruki ay nakakuha ng 1,247 puntos. Habang si Shirane naman ay parang nawalan ng kamalayan. Pumunta sina Cheryl at ang ibang estudyante sa image zone upang lapitan si Shirane. Shirane, ayos ka lang ba? Sabi ni Cheryl, ha, Senior Cheryl. Anong nangyari sa pagsusulit? Gulat na tanong ni Shirane nang ito ay nakabalik sa kanyang kamalayan. Nanalo ka Shirane, at nakagawa ka ng bagong record, masayang sagot ni Cheryl. Si Shirane pala ay nakakuha ng 1,253 puntos at siya ay nakalamang ng 6 na puntos kay Hiruki. Binati ng mga estudyanteng nasa ika-4 na klase si Shirane dahil sa pagkapanalo nito. Samantalang si Shirane naman ay hindi pa din makapaniwala na siya ang nanalo sa kanilang dalawa ni Hiruki. Hoy Shirane, hindi mo ba alam na ang paggamit ng wide-range magic ay ipinagbabawal sa speed gun test, sabi ni Hiruki kay Shirane. Nagulat naman sina Shirane at ang ibang mga estudyante sa sinabi ni Hiruki. At naisip ni Shirane na nabalot nga pala ng malaking liwanag ang buong lugar nang dahil sa kanyang ginawa. Nagbibiro lamang ako. Ang photon output at ang photon magic ay magkaiba. At ito naman ay hindi isang wide-range magic. Binabati kita, ikaw ang nanalo, sabi muli ni Hiruki at inilahad nito ang kanyang kamay kay Shirane. Totoo ba itong nangyayari ngayon? Tinanggap ni Hiruki ang kanyang pagkatalo, gulat na sabi ng isang lalaki. Sumikat ba ang araw mula sa kanluran? Sabi naman ng isang lalaki.
Kinikilala mo ba ngayon ang katotohanan na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pananaliksik, sabi ni Shirane kay Hiruki. Oo. Tama ka. Sagot ni Hiruki, seryoso ka ba? Sabi muli ni Shirane. May hindi ka pa naiintindihan, ang pagsabog na tinutukoy ko ay hindi naman ganoon karahas. Ito ay isang pagsabog na may malaking halaga ng enerhiya. Kapag ito ay naging marahas, ito ay posibleng makasakit ng ibang tao. Paliwanag ni Hiruki. Ngunit ang ganitong uri ng enerhiya ay kontrolado ng isang tao, at hindi nito mababago ang katotohanan na ito ay mapanganib. Sagot ni Shirane. Kaya naman kailangan natin ng responsableng tao para kontrolin ang enerhiyang iyon, at kaya gusto kong humiling ng isang bagay sa iyo. Simula ngayon ay ikaw na ang mananagot dito. Seryosong sabi ni Hiruki. Ang pagsabog ay isang anyo lamang ng napakalaking enerhiya, at ito ay enerhiya na maaaring kontrolin. Gayunpaman, kung makokontrol ang enerhiyang iyon, ang enerhiyang iyon ay maaaring gamitin upang mapanatili ang mahigit 10,000 tao. Isang bagong panahon ang magbubukas sa atin, at hindi na kailangang makipaglaban sa isa't isa para sa limitadong likas na yaman ng ating mundo. Bagaman, hindi ito tulad ng alam ko na isang napakahusay na pamamaraan ngayon, sabi ni Hiruki kay Shirane. At saka hindi ba mas maganda kung sa simula pa lang ay sinabi mo na iyan? Hindi kita naiintindihan, sabi naman ni Shirane, nais kong makita kung anong uri ka ng tao at kung ikaw ay nasa panig ng pag-abuso sa kapangyarihan. O kaya naman ay ikaw yung tipong alam ang takot, sabi muli ni Hiruki. Naisip naman ni Shirane na si Hiruki ay nakakaramdam ng takot na ito ay magkaroon ng isang hindi mapigil na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagkatalo mo sa akin, napatunayan mo na ang iyong paghahangad ay ang tunay na pakikitungo. Ang tanging makakapigil sa akin ay ikaw lamang. Kung hindi mo gagawin ang responsibilidad para sa akin, hindi ako gagawa ng isang hakbang mula rito, sabi muli ni Hiruki. Sinasabi ba niyang pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil natatakot siya sa sarili niyang kakayahan, sabi ng isang lalaki. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang sabihin. Ngayon, hindi ko alam kung makatotohanan ba talaga siya o isa siyang idealista na nagkukubli ng mga pantasya. Ngunit naiintindihan ko ang isang bagay na totoo ang takot na makikita sa kanyang mga mata, sabi ni Shirane sa kanyang isip. Ipinapangako ko, kapag dumating ang pagkakataong iyon, pipigilan kita, sabi ni Shirane kay Hiruki. Astig talaga kayong dalawa. Ipinagmamalaki ko talaga na kayong dalawa ay aking kaibigan. Masayang-masayang sabi ni Nade at inakbayan nito sina Shirane at Hiruki. Shirane, maaari ka bang sumunod sa akin sandali, sabi ni Teacher Ethele kay Shirane. Ha, sige po teacher, sagot naman ni Shirane. Lumabas ng silid si Teacher Ethela at kasunod naman nito si Shirane. Shirane, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Iniisip mo ba talagang mawala? Nag-aalalang sabi ni Teacher Ethela. Sandali lang po teacher, maiksing sagot ni Shirane. Ang lugar na iyong binuksan, kapag tuluyan kang pumasok sa lupain na iyon, hindi ka na talaga magiging ang iyong sarili, sabi muli ni Teacher Ethela. Patawarin ninyo sana ako teacher, hindi ko alam na iyon pala ay isang delikadong lugar, sabi muli ni Shirane. Shirane, ang lupain na iyong pinasok ay ang tinatawag na walang katapusang lupain. Ito ay isang lugar na binabagtas ang mga numero, at ito ay pinangalanan ng mga salamangkero na immortal function. Kaming mga monghe naman ay tinatawag itong nirvana. Ang mga tao ay maaaring umabot sa walang katapusan. Subalit, ang mga tao na nagiging walang katapusan ay nawawala, paliwanag ni Teacher Ethela. Sa kabila ng mga numero, ang nakita ni Shirane sa lugar na iyon ay isang malawak na kawalan. At ang kawalan na iyon ay nais siyang higupin, na naginip muli si Shirane at ito ay isang masamang panaginip na naman. Ito ay palagi niyang napapanaginipan simula nang pumasok siya sa lupain na iyon. Bukod pa doon, may kakaibang pakiramdam na paminsan-minsan ay nangingibabaw sa kanya. Tumayo si Shirane upang kumuha ng maiinom na tubig para siya ay medyo mahimas-masen mula sa kanyang masamang panaginip.
Ngunit sa ilang sandali ay nabitawan niya ang hawak niyang baso na may lamang tubig dahil nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang dibdib. Sinubukan na niyang kumonsulta kay Teacher Ethela, ngunit wala silang makitang abnormal sa kanyang katawan. Nagtungo si Shirane sa research lab ni Nade at Hiruki. Ano ang nangyayari sa akin? Ito ay nangyari kamakailan lamang. Ngunit sa aking palagay ay sinapian ako ng isang multo. Sabi ni Shirane at makikita sa mukha ni Shirane ang bakas ng puyat nang dahil hindi siya masyadong makatulog ng maayos nitong mga nakaraan araw. Nagulat naman si Nade at Hiruki sa sinabi ni Shirane. Ha, dahil sa seryoso mong ekspresyon, ako ay medyo kinabahan, sabi naman ni Nade kay Shirane. Ako ay seryoso, sinabi mo na ang gagawin natin ay isang research group tungkol sa science of supernatural spirits, sagot ni Shirane. Ang henyo na tumalo sa akin ay nagkakaproblema sa isang kakaibang mundo, sabi naman ni Hiruki. Bakit mo siya sineryoso, sabi muli ni Nade kay Hiruki. Walang kabuluhan ba ang aking mga sinabi, tanong muli ni Shirane. Tungkol sa panaginip mo na sinabi mo sa amin, anong uri ng madilim at malawak na kawalan ang sinabi mong naroroon ka? Para bang hinihila ang mga bituin sa ibang bagay, at sa dulo ba ng lahat ng ito ay may isang hibla ng liwanag? At ang liwanag ba na nakita mo ay umiikot at nanginginig? Mahabang tanong ni Hiruki kay Shirane. Oo, ganyan nga, ito din ay gumagalaw na parang tibok ng puso, sagot ni Shirane. Batay sa laki, bilis at lawak ng kawalan na inilalarawan mo. Ito ay numero na walang sino mang makakahula sa lupaing ito. Kung magpapanggap tayo na mayroong ganitong lugar, ang ganitong uri ng kababalaghan ay maaaring mangyari lamang sa kalawakan, paliwanag ni Hiruki. Ha, sa kalawakan, magkasabay na sabi ni Shirane at Nade. Ang tinutukoy mo ba ay ang kalawakan na nakasaad sa mga aklat? Pero paano ako mananaginip ng kalawakan kung hindi ko pa man lamang ito nakita? Sabi muli ni Shirane. Sandali, parang may narinig na akong ganyan dati, 20 taon na ang nakalipas. Alam ba ninyo na isang soul electrolysis experiment ang sinubukang gawin sa isang bilanggo na nasa bingit ng kamatayan? Ito ay batay sa konsepto na kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring maging material, at ito ay maaaring paghiwalayin sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente. Gumagamit sila ng tinatawag na sealed conductor, isinilid nila ang tao sa isang metal na kahon at habang ang tao ay nasa loob ng kahon, ito ay pinadaluyan nila ng kuryente. Gayunpaman, dahil ito ay isang hindi makataong eksperimento, ito ay ipinagpaliban muna nila. Ang bilanggo ay nakaligtas at nabuhay, at ang kanyang kamalayan ay nagbalik pagkatapos ng isang buwan. Gayunpaman, alam nito ang mga kalagayan ng mga bansa sa buong kalupaan at ng mga lugar na hindi pa nito nakita o narinig, paliwanag ni Nade. Nangyari ba talaga ang mga iyon? Tanong ni Shirane. Matapos suriin ang impormasyong ibinigay ng bilanggo, lahat ng ito ay napatunayang tama. Ang kanyang kaluluwa ay naging ionized, at ito ay lumikha ng isang electromagnetic force. At ang puwersang iyon ay maaaring kumuha ng lahat ng impormasyon ng mundo sa kaluluwa ng bilanggo. Nang mga oras na iyon ay may kakaibang kilabot na naramdaman ang bilanggo at ito ay tinatawag na supernatural feeling. Sa bagay, ito naman ay isang teorya lamang, paliwanag muli ni Nade. Kilabot, ganyan din ang aking nararamdaman, sabi muli ni Shirane. Kung ganoon nga, iyan ang nagpapaliwanag kung bakit nakikita ni Shirane ang kalawakan. Nang dahil sa ang iyong kaluluwa ay na-ionize ng kuryente, ito ay nagdulot sa iyo ng napakaraming kababalaghan. Pagkatapos ay may posibilidad na mangyari na kung saan ikaw ay maaaring lumampas sa oras at kalawakan, paliwanag ni Hiruki. Lalampas ako sa oras at kalawakan, tanong ni Shirane at siya ay nagulat sa mga paliwanag ni Hiruki. Sa microscopicong mundo na mas maliit kaysa sa isang electron, nangyayari ang isang pangyayaring lampas sa karaniwang kaalaman ng tao. Ito ay isang mundo kung saan ang pagmamasid at pagmamatsyag ay hindi maaaring mangyari ng sabay-sabay.
At ito ay tinukoy sa pamamagitan ng posibilidad kung saan hindi mo maaaring obserbahan at sukatin ng magkasabay. Kung ipagpalagay natin na ang bigat ng isang kaluluwa ay mas magaan kaysa sa isang elektron, ang ugnayan sa pagitan ng oras at kalawakan ay babagsak. At magiging posible na maramdaman ang kalawakan, sabi muli ni Hiroki. Ano sa palagay mo, Shirane? Sa tingin ko, ito ay ganap na akma sa iyong sitwasyon, sabi ni Nade kay Shirane. Kahanga-hanga, sa kabila ng katotohanan kayo ay medyo kakaiba. Sa palagay ko ay ito ay isang tamang research group, sabi ni Shirane. Ano ka ba? Wala lang ito, sabi ni Nade, gaya nga ng aming mga sinabi, ito ay isang teorya lamang. Upang ito ay humantong sa isang uri ng research experiment, kailangan natin ng higit pang impormasyon. Kaya naisip ko, bakit hindi mo sabihin sa amin ang totoo, Shirane? Sabi muli ni Hiroki. Ha? Ano ang kailangan kong sabihin sa inyo? Gulat na tanong ni Shirane. Noong speed gun test, para kasing may mali sa iyong photon output. Pagkatapos, sinabi mo na tuwing gabi ay nagkakaroon ka ng masamang panaginip simula nang matapos ang pagsusulit na iyon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang talagang nangyari, sabi ni Hiroki kay Shirane. Sa totoo lang, may sinabi sa akin si Teacher Ethela, at ito ay ang immortal function, sagot ni Shirane. Ano naman iyon, Hiroki? Alam mo ba kung ano iyon? Tanong naman ni Nade kay Hiroki. Ha, sabi ko na nga ba, ito ay immortal function, sabi ni Hiroki kasabay nito ang kanyang malakas na paghalakhak. Narinig ko ito noon sa aking ama, ito ay isang lupain na pinapangarap ng mga mathematician, at ito ay isang paraan na maaaring maging susi sa lahat ng bagay sa mundo, sagot ni Hiroki. Pero, sinabi ni Teacher Ethela na ito ay lubhang delikado, sabi naman ni Shirane. Malinaw naman na ito ay talagang delikado, at para ako ay iyong matalo, kinakailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa antas ng immortal function, sabi muli ni Hiroki. Nakapagdesisyon na ako ay sasali sa Science of Supernatural Spirits Research Group, seryosong sabi ni Shirane. Masaya naman sina Hiroki at Nade sa naging desisyon ni Shirane. Talaga ba? Masayang-masayang sabi ni Nade kay Shirane. Ayoko nang matakot. Gusto kong suriin at labanan ito. Kung ito ay gagawin ko ng kasama kayo, tiyak na ito ay lubos kong mauunawaan, masayang sabi ni Shirane. Magaling. Ang immortal function o kung ano man iyan, ito ay lubos nating mauunawaan. At dahil sapat na ang ating mga miyembro, maaari tayong maging isang opisyal na research group muli. Higit sa lahat, muli tayong makakakuha ng pondo, paliwanag ni Nade. Pero, ang tanong ay kung papayag ba kaya ang mga guro na sumama sa atin si Shirane? Tanong naman ni Hiroki. Magtiwala kayo sa akin, kailangan ko lamang itong ipuslit at isama sa iba pang mga aplikasyon, habang hindi pa ito alam ng mga guro, sagot ni Nade habang hawak nito ang kanyang ginawang aplikasyon para sa gagawin nilang research group. Magiging okay ba talaga iyan? Tanong muli ni Shirane. Huwag kayong mag-alala, pumunta tayo sa cafeteria at tayo ay magdiwang para sa bago nating miyembro, masayang sabi ni Nade at inakbayan nito sina Shirane at Hiroki. Ngayon na ba tayo pupunta? May gagawin pa ako ngayon. Magsisimula na muna akong maglinis ngayon, sabi naman ni Shirane. Teacher Thad, ano iyang mga dala-dala mo? Tanong ni Teacher Seine kay Teacher Thad. Si Teacher Thad ay may dala-dalang napakaraming patong-patong na papel. Ito ay ang mga aplikasyon para sa research group. Sa tuwing papalapit na ang bakasyon, laging ganito ang nangyayari. At dahil ang karamihan sa mga ito ay pansamantalang nabuo para lamang makakuha ng mga puntos sa performance evaluation, kaya naman ang iba sa kanila ay mabilis din nabubuwag. Kaya naman, dapat kong mabilis na maayos ang mga dokumentong ito, sagot ni Teacher Thad. Habang naglalakad si Teacher Thad ay may biglang nahulog na isang piraso ng papel. Teacher Thad, may nahulog kang isang papel, sabi muli ni Teacher Seina. Agad namang pinulot ni Teacher Seina ang nahulog na papel. Sandali,
Di ba't ang research group na iyan ay ang tanyag na Research Group of the Science of Supernatural Spirits, sabi ni Teacher Thad nang makita ang hawak na papel ni Teacher Seyna. At bigla nilang napansin ang mga miyembro ng research group na nakasulat sa papel. Arian Shirene, di ba't ang estudyanteng iyan ay si Shirene, gulat na sabi ni Teacher Thad. Bakit siya sumali sa research group na ito? Gulat na tanong din ni Teacher Seyna. Kinabukasan, pinuntahan ni Teacher Seyna si Teacher Ethela sa kanyang pagsasanay sa kabundukan. Pasensya ka na Teacher Ethela at naistorbo pa kita sa iyong pagsasanay, sabi ni Teacher Seyna kay Teacher Ethela. Walang anuman iyon, pero, sa tingin ko ay hindi isang simpleng bagay ang ipinunta mo dito dahil talagang sinadya mo pa na ako ay puntahan dito, sabi ni Teacher Ethela. Sa totoo lamang, pumunta ako dito upang sabihin sa iyo na si Shirene ay sumali sa isang research group, sabi muli ni Teacher Seyna. Sa wakas ay sumali din siya sa isang research group. Anong research group naman ang kanyang sinalihan? Tanong muli ni Teacher Ethela. Ito ay ang Science of Supernatural Spirits Research Group. Alam naman natin na ang research group na iyon ay may kasaysayan ng pagdudulot ng malaking sakuna mula noong bago pa man tayo magsimula sa ating panunungkulan bilang mga guro. Naaalala ko na ang mga magulang ay nagpapadala ng mga petisyon noon araw-araw. Bakit kailangang sa research group na iyon pa siya sumali? Si Shirene ay isa sa mga pinakaasam ng eskwelahan kaya dapat na mas mag-focus siya sa kanyang mga academics, paliwanag ni Teacher Seyna. Gayunpaman, hindi ba't iba ang research group na ito sa kung paano ito noon? Ang kasalukuyang presidente ng research group na ito ay si Nade. Hindi lang siya isang kalmadong estudyante, maganda din ang relasyon niya sa eskwelahan at sa kanyang mga kaibigan, at hindi siya nagdudulot ng anumang problema. Ang kasalukuyang presidente ng Thormia Magic Association na si Gerald Makea, ang dating presidente ng research group na iyon. Nakasisiguro ako na pareho silang magbabahagi ng kanilang magagandang ideya at pamunuan ang kanilang grupo patungo sa tamang direksyon, paliwanag ni Teacher Ethela. Oh Shirene, bakit ka nagpunta dito? Tanong ni Nade kay Shirene. Bakit hindi kayo pumunta sa klase ngayon, at bakit hindi kayo nag-aaral? Sagot ni Shirene. Hindi ako pumunta dahil hindi maganda ang aking pakiramdam, sagot ni Nade. Lagi naman akong tumetakas sa klase, sagot naman ni Hiruki. Okay. Talo ka na naman, isang laro pa ulit, sabi naman ni Hiruki kay Nade. Sina Hiruki at Nade kasi ay naglalaro ng chess ng mga oras na iyon. Nakapaglinis na ako dito noong nakaraan, pero ngayon ay napakarami na namang kalat dito. Hindi naman kayo nag-aaral, hindi din naman kayo gumagawa ng ating research at higit sa lahat, hindi naman kayo pumunta sa klase, sabi muli ni Shirene. Pwede kang magsisi sa pagsali sa amin, pero hindi ka na pwedeng umalis, sabi ni Nade. Nagpunta lamang ako dito para mag-aral, sabi muli ni Shirene. Katulad nga ng inaasahan, isa talaga siyang modelong estudyante, sabi naman ni Hiruki habang ito ay nakatingin kay Shirene. Maiba ako Nade, natapos mo na ba ang iyong bagong imbensyon? Sabi naman ni Hiruki kay Nade, syempre naman, natapos ko na at ito ay tinatawag na invisibility cloak, sagot ni Nade, talaga ba? Kahanga-hanga naman, sabi muli ni Hiruki, at habang pinag-uusapan ni Hiruki at Nade ang ginawang imbensyon ni Nade, si Shirene naman ay medyo naiintriga dito. Nais ko ding makita ang iyong imbensyon na iyan, sigaw ni Shirene at ito ay biglang napatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Dahil napag-usapan natin si Nade, kailangan ko na ding banggitin na mayroon ding problema sa iba pang miyembro ng kanilang grupo, at ang aking tinutukoy ay si Hiruki. Siya ay nananatili sa ika-5 klase at siya ay nagkukunwaring hangal. Hindi mo ba nakikita ang kanyang mga kakayahan, at si Shirene lamang ang tanging nakatalo sa kanya? Kapag nakapagtapos na ang mga kasalukuyang estudyante sa graduating class, sila ay maaaring maging sentro ng eskwelahan. Paano kung mapasama si Shirene sa mga basag alero na kagaya ni Hiruki? Anong gagawin natin kung siya ay maging isang basag alero din? Sa puntong iyon,
Baka siya ang maging pinakamasamang bomba na nakapasok sa Magic Academy, seryosong sabi ni Teacher Sena. Bomba, paano mo naman nasabi? Sa aking palagay ay ikaw ay labis na nag-aalala lamang, sabi naman ni Teacher Sena. Wow, ikaw ba talaga ang gumawa ng lahat ng ito, Nade? Tanong ni Shiranae kay Nade. Oo, at iyan ang tinatawag na magic grenades, sagot ni Nade. Pero, hindi ba't ang mga ito ay lubhang mapanganib? Tanong muli ni Shiranae. At si Shiranae ay may nakita ding isang malaking tela na animoy balabal at ito ay maaaring gamitin upang maging invisible ang isang tao. Hahaha, inipon ko ang mga ito para gumawa ng isang malaking palabas balang araw, sagot ni Nade. Nagbibiro lamang si Nade, sa totoo lang, pangarap ni Nade ang maging magic engineer. Kaya naman, siya ay nag-aaral ng mabuti, sabi naman ni Hiroki. Talaga ba? Nais mong maging isang magic engineer? Napakaastig naman. Ginawa mo ba ang lahat ng mga bagay na ito gamit ang electromagnetic force? Tanong muli ni Shiranae. Pero, teka lang, ano naman kaya itong kulay pula na aklat? Pagpapatuloy ni Shiranae at kinuha niya ang kulay pulang aklat. Di ba't iyan ay ang Human Body Research Group? Bakit iyan nandito? Sabi naman ni Hiroki. Ano naman ang tungkol dito? Tanong muli ni Shiranae at binuksan niya ang aklat. Ang nakapaloob sa aklat na ito ay mga larawan ng mga babaeng estudyante sa Magic Academy at ang mga impormasyon tungkol sa mga ito. Sila ba ay ang mga babaeng estudyante sa Magic Academy? Tanong muli ni Shiranae at ito ay nagtakip ng kanyang mukha. Bakit naman iyan naririto? Tanong naman ni Hiroki. Ang aklat na ito ay katulad lamang ng school information booklet na ipinakalat ng Shady Research Group. Bukod sa mga hindi magandang larawan na nakapaloob dito, mayroon din itong kasamang mga chismis na nangyayari sa loob ng eskwelahan, paliwanag ni Nade. Ito ay ginawa ng mga taong literal na walang magawa, sabi muli ni Hiroki. Pero, bakit hinayaan ng eskwelahan na mangyari ito? Tanong ni Shiranae. Teka lang, di ba't si Amy ang isang iyan? Tanong muli ni Shiranae. Maiba ako, Shiranae. Wala ka bang sasabihin sa amin? Totoo bang nagde-date kayo ni Senior Amy? Tanong naman ni Hiroki kay Shiranae. Hindi kayo maaaring tumingin sa aklat na ito, sigaw ni Shiranae. At nagulat naman sina Nade at Hiroki dahil sa pagsigaw ni Shiranae. Sino ang namamahala sa ganitong klaseng research group? Tanong ni Shiranae. Sila ay ang Shady Research Group at ang kanilang grupo ay nakakubli. Bueno, dahil ang miyembro ng grupong ito ay halos mga estudyante sa graduating class, malaki ang posibilidad na ito ay pinamumunuan ng mga estudyanteng nasa graduating class, sagot ni Hiroki. Galing ito sa graduating class, pero, bakit sila nagpapatakbo ng ganitong uri ng research group? Sabi muli ni Shiranae. Ang Science of Supernatural Spirit Research Group ay katulad din ng Shady Research Group. Ang mga research group na katulad ng Black Magician Group ay parang isang larong pambata lamang. Ang issue dito ay ang mga kalokohan na ginagawa ng pinakamatalino at pinakatalentadong estudyante sa eskwelahan ay nasa napakataas na antas. Ang pag-iwas sa mga investigasyong isinasagawa ng eskwelahan ang kanilang pangunahing batayan. Ang dahilan kung bakit natin binuwag noon ang Science of Supernatural Spirit Group ay dahil nawala ang kakayahan nito bilang isang research group. Ngunit, ang ilan sa mga matatalinong estudyante ng eskwelahan ay nagtatangkang buhayin muli ito. Kaya naman, pinaplano kong kunin ang pagkakataong ito para tuluyan ng mabuwag ang research group na ito. Paliwanag ni Teacher Sena. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin tungkol sa pagsisikap na gabayan ang mga estudyante patungo sa tamang landas. Ngunit, may isa pang dahilan kung bakit hindi nakikialam ang eskwelahan sa research group ng mga estudyante. Binigyan ng eskwelahan ang mga estudyante ng kalayaan at upang palagwin ang pagpapahalaga nila sa kanilang responsibilidad. Kinikilala din ng eskwelahan ang mga research group bilang mga malayang grupo mula sa eskwelahan at sila ay dapat managot sa kanilang pipiliing landas. Kung aalisin nating mga matatanda ang karapatan nilang pumili,
ang mga bata ay maaaring mabuhay sa takot na pumili ng kanilang landas na dapat tahakin. Bakit hindi mo sila bigyan ng pagkakataon? Sabi naman ni Teacher Ethela. Tama lahat ng iyong mga sinabi, pero, sa aking palagay, ang pagpapaunlad ng mga mahuhusay na estudyante at ang pigilan silang maliga ang landas ay tungkulin din ng mga matatanda, sabi muli ni Teacher Sena. Naisip ni Teacher Ethela na iniingatan ni Teacher Sena si Shiranae. Pero, nais niyang bigyan ng oras si Shiranae na makapagpasya tungkol sa kanyang sariling antas ng kasanayan para sa kanyang sarili. Ngunit, hindi naman niya kayang balewalain ang dedikasyon ni Teacher Sena sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil ngayon ko lamang ito sasabihin sa iyo. May nais akong sabihin sa iyo tungkol kay Shiranae. Noong nakaraang speed gun test ay naabot na ni Shiranae ang nirvana, sabi muli ni Teacher Ethela. Ang sinabing ito naman ni Teacher Ethela ay lubhang ikinagulat ni Teacher Sena.